Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maganda pong pag-aaralan natin sa araw na ito. The truth about Trinity. Ito yung sinimplified na Trinity. Maraming nagtatanong, paano naging isang Diyos ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo? Tatlo ba ang Diyos ninyo? 1 plus 1 plus 1 equals 3 daw. So, sasagutin po natin lahat yan ngayong araw na ito. So, antabayanan niyo po, napakaganda po ng topic na ito. At dito po, matututo po tayo ng salita ng Diyos. Paalala po muli, kung hindi niyo pa napapanood yung Quran at Biblia, nagpapatunay na si Jesus ay Diyos, panoodin niyo po sa ating channel, no? Yan po, mapapanood niyo po dyan ang katunayan o patotoo ng Biblia tungkol kay Jesus Christ na siya ay Diyos. Makikita niyo rin po ang lahat ng katangian ni Jesus Christ ay katangian pan Diyos, no? At makikita niyo yung katangian ng Diyos ng Allah ay lahat ay na kay Jesus Christ. So, pag-aaralan po natin, huwag niyo po kalilimutan na mag-subscribe, mag-like sa ating video at pindutin niyo rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video pang mga susunod. Simulan na po natin ang pag-aaral. Samahan niyo po ako. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Alam niyo po, si Satanas po ay binubulag yung isipan ng mga tao. Kaya minsan hindi naiintindihan yung mga salita ng Diyos. Hindi na nila naunawaan, hindi nila nakikita kung sino ang Panginoon Jesucristo, hindi nila naunawaan kung sino talaga ang Diyos. Sa araw kong ito'y papaliwanag po natin sa inyo ang tungkol po sa Trinity. Yan po. Trinity. What is God Trinity? Ano ba yung Trinity? No? God is not just unity, but a three-unity. There's only one God, but three persons in the one God. Not three gods, which is tritheism. Not three modes of one and the same person, which is modalism. God has a plurality of person and a unity of essence. So, hindi lang po nagkaisa ang Diyos, no? Kundi three unity, no? Or triunity. Yan po ang sabi ng Biblia. Sa ngayon, wala pang talata. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng mga talata tungkol po dito. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo yung salitang Trinity. Ang Trinity ay meron lang isang Diyos na may tatlong persona. No? Isang Diyos na may tatlong persona. Maraming nagsasabi tatlo ang Diyos nyo. Ang Trinity po ay hindi tatlong Diyos. Tritheism po ang tawag sa tatlong Diyos. No? Hindi po Trinity yon. Pag sinabi natin Trinity, three in unity. Three in one. Merong tatlo sa isa, no? 3 in unity, 3 in 1, diyan ang galing po yung Trinity. Oh, not three modes of one and the same person. Hindi naman yung tatlong yan ay iisa talaga na siya na mismo yung Ama, siya pa yung Anak, siya pa yung Banal na Espiritu Santo. No? Papaliwanag po natin ngayon sa mga susunod na talata na may talata na ang Biblia. Antabayanan niyo po, ito po. What does the Bible teach about the Trinity? Ano ba tinuturo ng Biblia tungkol sa Trinity? So, pag sinabi natin Trinity, una, the Father is God. Sino pa? The Son is God. And the Holy Spirit is God. Pero tandaan po natin, the Father is not the Son, and the Son is not the Father, and the Holy Spirit is not the Father, no? Basta sila ay magkakaiba. So, titingnan na po natin ang mga talata sa Biblia. Piniliwanag ko lang po sa inyo yung kahulugan ng Trinity. Kung sinasabi niyo wala ang Trinity sa Biblia, yung salitang Trinity sa Biblia, kung kayo po'y naniniwalang ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos, Trinity na rin po yun. At naniniwala kayong may iisang Diyos. Hindi po kami naniniwala sa tatlong Diyos. Tandaan niyo po yan. No, hindi po kami naniniwala sa tatlong Diyos. Naniniwala kami sa iisang Diyos na may tatlong persona. Pag sinabi natin persona, hindi tao yan. No? One who possess personality, may personalidad. Yan po.
Doctrine of the Trinity, there is one God. God is three coexisting eternal person. Each person is fully God. Meron lang iisang Diyos, at yung isang Diyos ay may tatlong persona, na yung tatlong persona niya ay lahat ay eternal person, no? Lahat sila ay equal. Each person is fully God. Lahat sila ay Diyos, no? Yan. Ito po, para maliwanagan niyo pa maigi. Ang paniniwala ng Trinity, ganito po. There is only one God. Meron lamang isang Diyos. The Father is God. Ang Ama ay Diyos. The Son is God. Ang Anak ay Diyos. The Holy Spirit is God. Ang banal na Espiritu, syempre Diyos, no? The Father is not the Son, and the Son is not the Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Ang Ama, hindi Anak, no? Yung Anak naman, hindi siya yung Espiritu. At ang banal na Espiritu naman, hindi siya yung Ama. Yan, sisimulan na po natin. Una, ang Diyos o Trinity sa panahon ng paglikha. Meron bang Trinity o na Diyos sa panahon ng paglikha? So, we're speaking of the Old Testament. Sa Lumang Tipan po tayo dadako. Ito po. In Genesis 1:1 hanggang 3, nagpasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig ay bumabalot sa mundo, ay balot ng kadiliman at espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Doon pa lang during creation, during the time of creation, sa panahon pa lamang ng paglikha, naandun na ang Trinity. Even that during the time of creation, the Trinity is already there, no? Naandun na mismo. So Genesis 1:1-3, ang sabi doon ng pasimula nilikha ng Diyos, no? Ang langit at ang lupa. So andun na ang Diyos. Ang Diyos na ito tinawag na Elohim, no? In the original language. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos. Andun na pala ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Ruach, no? Ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Pag sinabi mo ruach, that is God in the breath form, no? Pag pinag-aralan mo sa Biblia, no? Elohim, that is a plural. Plural yan ng Diyos, no? Sinabi ng Diyos, andyan na pala, sinabi, nagsalita ang Diyos. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos, yan yung word, salita. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. So, we can see that the Trinity is already existing during the time of creation. Andun na sila sa panahon ng paglalang. No? Andun ang Ama, andun ang Espiritu Santo, andun ang Anak. Kasi ang salita, yan po ay Anak. Ang Word of God is si Jesus Christ. So, pagdating sa Elohim, ang ibig sabihin ng Elohim, no? Plural form Elohim. Kasi pag singular po yan, singular form El or Eloah. Elohim means gods as the plural form of El or Eloah, which indicates God in the singular form. Pag tinatawag pa lang Elohim, plural po ito. Marami. Ibig sabihin ito'y ang Diyos, yung word na Diyos, tinatawag na Elohim in the original language, sa original na pagkakasulat. At yung tinatawag na God na yun ay plural. Yun ang ibig ko sabihin. No? Kaya sinasabi natin, plural po yan sa original language. Yan, Trinity in the Old Testament. The very word Elohim is the plural form. If Moses meant absolute Trinity, which would he use word that is plural, no? Why would he use a word that is plural, no? Kung ang gusto niya talaga yung absolute Trinity, hindi niya gagamitin itong Elohim. Pero ang ginamit na word dito ay Elohim. Pag sinabi mo yung Elohim, plural po ito. Notice, for example, ginagamit ito sa word na nation, Goy. Nilagyan mo ng IN, magiging Goyim, and that will become nations. Yan po ang sample dyan, no? Ibig sabihin, plural po ang pagkakagamit niya. Napakahalaga po yan. Yung ruwak naman, tinutungkol yan. This word refers to God as a breath, a wind. Nakita natin kanina tinawag sa Genesis na ruwak, yung banal na Espiritu Santo, no? Kaya Diyos din yung banal na Espiritu Santo. In John 1:1-3, no?
Nang pasimula, naroon na tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha o nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, during the creation, sabi doon, nang pasimula, kailan ba ang pasimula? Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa. During that time, nung likhain ng Diyos ang langit at lupa, andun na yung tinatawag na salita. Anong ginagawa ng salita? Sabi ng Biblia dyan, ang salita ay kasama ng Diyos. Magkasama sila ng Diyos. Yung salita, saka yung Diyos magkasama. No? At yung salita, sabi dyan, at ang salita ay Diyos. Yung palang kasama ng Diyos na salita ay Diyos din. Maliwanag po sa Biblia yan, no? Ang sabi dyan, may kasama ang Diyos, no? Ang sabi niya ng pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Andun na kagad ang salita. Wala pang creation, no? Pasimula pa lamang. Ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos. At yung kasama ng Diyos na ang tawag ay salita or the Word of God ay Diyos. No? Sabi niya, sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Napakaliwanag po ng Biblia. Ayan po, no? Sa John 1:1, kung gusto niya ibang version ng tawag sa salita ay berbo. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ganun din po ang babagsakan. Yung berbo na kasama ng Diyos na nandun pa sa simula ay kasama na siya ng Diyos ay tinatawag din palang Diyos. Ano ba yung berbo? Sino ba yung berbo? Mula din po sa sulat ni Juan, sa John 1:14, nakasulat po ang ganito. At nagkatawang tao ang berbo. Nagkaroon pala ng katawang tao kung tinatawag ng Diyos, no? Sabi diyan, ang berbo ay Diyos. Ang berbo ng Diyos ay nagkatawang tao. Nagkaroon ng katawang tao. Ang berbo ay tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng sabugtong na Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang berbo o ang salita. Ang berbo na siyang Diyos ay nagkatawang tao. Na ang nagkatawang tao niya walang iba kundi si Jesus Christ. Na yung berbo niya kasama na ng Diyos doon pa sa creation. Diba? Kasama na siya sa creation. Ang sabi doon. Kaya nga sabi doon sa talata sa Proverbs 34, sa lumang tipan po yan, no? Ang sabi dito, who has gone up into heaven and come down? Who has gathered the wind in the palm of his hand? Who has wrapped the waters in a cloth, who has established all the ends of the earth. What is his name and what is the name of his son, if you know? Proverbs 34. If you want to understand in Filipino, kung gusto niyo pong maintindihan sa Tagalog, ito po ang nakasulat. Mga Kawikaan 34. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapiging ng hangin sa kanyang mga palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Nakita po natin noon pa lang, wala pa ang langit at lupa sa Kawikaan, sa lumang tipan, nasulat na, sabi niya, sino yung dalubhasa daw tungkol sa kalangitan? Sino dalubhasa sa kalangitan? No? Sino nakapigil ng hangin sa kanyang mga palad? Sino nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino raw ito naglagay ng hangganan sa mga daigdig, no? Ito yung creator. Ito yung manlilikha. Ang sabi niya, sino siya? Sino raw yung Diyos na yun, no? At sino ang kanyang anak? Aba, no, makikita natin dito, tinatanong na, sino yung kanyang anak? Noon pa lang, meron na siyang tinatawag na anak. Meron ng ama, meron ng anak. Hindi pa pinapanganak si Jesus Christ niyan. Kaya sabi ko sa inyo, sa pasimula pa lang, ang salita kasama na ng Diyos. At yung salitang yon ay kasama na sa paglalang, at yung salitang yon ay Diyos. Sa verse 14 ng Juan, nagkatawang tao ang salita. Nakipamuhay sa gitna natin, no? Yan yung si Jesus Christ na nagkatawang tao, no? Sino pa ang kasama? Sabi nyo, Trinity. Ang sinabi mo lang gumawa dyan sa creation, walang iba kundi ang Ama. Sinabi mo din gumawa dyan sa creation ay ang anak, si Jesus Christ ang kasama. O nasaan ang Trinity dyan, no? Ang sabi dito sa Job 33:4,
The Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me life. No? Doon pa lang sa paglalang ng tao, kasama na rin ito, ang banal na Espiritu Santo. Sabi dito, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Di walang iba, kundi ang banal na Espiritu Santo, at ang hina ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. Holy Spirit yan. Kaya nga sabi sa inyo sa verse 2, andun na rin ang Holy Spirit sa Genesis 1:2, no? Mababasa niyo na andun na ang banal na Espiritu sa paglikha. So sino lumikha sa lahat? Sa universe at sa tao? Walang iba kundi isang Diyos na Trinity, no? Elohim, plural God. Andun ang Ama na siyang Diyos, andun ang Anak na Diyos, si Jesus Christ yun. You can read it in John 1:1 verse and John 1:1 and John 1:14, no? Mababasa niyo si Jesus Christ yung kasama sa paglikha, at dito mababasa niyo rin sa Job 33:4, no? Mababasa din natin, the Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me life. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is there in creation. Creator itong banal na Espiritu Santo. Ang Anak ay Creator. Ang Ama ay Creator. Silang tatlong Creator ang gumawa ng mundo. Silang tatlo ang gumawa ng tao. Yan po ang napakaganda katotohanan sa Biblia. Sana po ay matuto po tayo. Again, let's open our Bible in the book of Genesis, in the first chapter, verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Ang titingnan natin dito ay yung plurality of God. We can see here in this verse, and God said, let us, the word us is plural. Let us make man in our, that's plural again, image. After our likeness, another plural form of God. Ibig sabihin, at nilikha ng Diyos, no? No? Ang tao. Makita natin likha ng Diyos, isa lang yung Diyos, no? Tawag dyan isang Diyos. Pero sabi niya, let us make man. Gawin natin, no? Ang tao. O, gawin natin ang tao. Sa Tagalog ito, mas malinaw, no? Tingnan muna natin yung pagkaka-translate dyan sa original, no? Yung mga God na yan ay tinawag na Elohim. Even in Genesis 1:1, in the beginning, the word God is Elohim. Plural po yan. In Genesis 1:26-27, the word God, Elohim. Plural po. Kaya sabi doon, let us make man in our image, according to our likeness. Puro plural yung ginagamit nila. May kausap ang Diyos. God is talking to somebody who is a creator also. Pareho niyang creator ang kausap niya. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Ito po, sa ating wangis, no? Sa ating larawan. Yan ang sabi ng Biblia. Lalalangin ang tao, no? Sa ating wangis, no? In our image, and let us make man in our image. Sino po lalalang? Let us. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Siya po yan. So, tingnan po natin ang iba pang talata sa Biblia. Let us look to the other verses in the Bible. In Genesis 3:22, sa Genesis 3:22, look, the man has become like one of us. God is talking. Sabi niya, look, the man has become like one of us, plural. In Genesis 11:7, come, let us come down there and confuse their language. Another plural, using the word us. Sabi niya, come, let us come down there and confuse their language. May kausap ang Diyos. God is talking to somebody. In Tagalog, in Filipino, Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ayon sa ating wangis. Nakita niyo, natin and ating. May kausap po ang Diyos. Genesis 3:22, sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad natin. Hindi niya sinabi ng tao ay naging katulad ko. Hindi.
Genesis 11:7, kaya bumaba tayo, hindi niya sabi bababa ako, no? Kaya bumaba tayo, pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. So makikita natin even in the Old Testament that God is talking to somebody. May kausap ang Diyos. At sinasabi niyang gawin natin o likhain natin ayon sa ating wangis. Sabi niya rin, ang tao ay naging katulad natin. Sabi niya, kaya bumaba tayo, ibahin natin ang wika nila. So, may kausap po ang Diyos. Hindi po walang kausap. Sino po ang kausap ng Diyos dyan? Hindi po pwede ang kausap ng Diyos dyan ay anghel. Ang kausap ng Diyos dyan ay creator. Lumilika kasi sabi niya, lalangin natin. Alam mo, sasabihin ko, lalangin natin, ako lang ang lalalang. No? Creator ang kausap niya dito. No? Ayon sa ating wangis. Ang tao ginawa sa wangis ng Diyos. No? Hindi naman magkawangis ang anghel saka ang Diyos. Nasabi yan, ligain natin ang tao ayon sa ating wangis. No? Ibig sabihin, kawangis ng Diyos yung tao. Kawangis ng tao yung manlilikha niya. Yung dalawang nag-uusap, magkawangis din. Kaya hindi pwedeng magkaiba sila. Pareho sila. Hindi isang anghel, isang Diyos. Kung Diyos yung nagsasalita, Diyos din yung kausap. Kaya nga yung sabi dyan, nilikha ng Diyos ang tao. Yung word na ganyan ay Elohim. Ibig sabihin, plural sa original na language nila. No? Sa Hebreo. No? Hebreo 1:13-14. Ito po, patunay, no? Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya, kailanman lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. No, hindi pinaluluklok ang anghel sa kanyang kanan hanggang sa ang kanyang kaaway daw ay gawin tungtungan ng kanyang paa. Hindi baga silang lahat ng anghel, no? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ito pala mga anghel lingkod. Hindi po ito creator. Hindi manlilikha. So ang kausap ng Diyos sa Genesis 1:26, noong panahon ng paglikha, at yung kausap ng Diyos habang lumilikha siya noon, ay hindi anghel. No? Hindi anghel, kundi creator din. Diyos na kagaya niya. Kaya nga ang pagkakagamit ng word na God sa original ay Elohim. Ibig sabihin ay plural. So sana po ay natuto kayo dyan. No? Yan po. Ito yung mga halimbawang ginagamit ng iba para mapatunayan may Diyos na Trinity. Pag sinabi natin kasi Trinity, 3 in 1. 3 in unity. Now, sabi nila, kagaya ng tubig, pag yung tubig, in the form na nilagay mo sa refrigerator, mag-yelo yan. Magiging matigas siya. Makikita mo siyang physical na matigas, no? Solid siya, no? At yan ay tubig pa rin. Naging yelo na. Pero yung form na tubig siya sa baso, liquid siya. No? Tubig pa rin siya. Ngayon yan, pag pinakuluan mo, nagiging vapor lang yan, no? Tubig pa rin siya. So makikita natin, magkakaiba sila, pero iisa. Hindi ko sinasabing napakagandang ilustrasyon yan. Yan yung ginagamit ng iba. So mamaya papakita ko sa inyo yung gagamitin ko sa inyo na ilustrasyon sa Trinity. At yung iba, ito. No? Yung Nescafe 3 in 1. Yung Nescafe kape, yan ay 3 in 1. Sa loob niyan ay merong coffee beans o kape. May asukal at creamier, no? Yung parang gatas niya. So meron 3 sangkap yan. Pag bibili ka sa tindahan, sabi mo, pabili nga ng isang Nescafe. Hindi mo sasabihin, pabili nga ng 3. Kasi nga 3 in 1 yan. Pag bumili ka ng isa, andun na yung 3. Yun ang pinapakita natin dyan, no? Yung 3 sama-sama. Halimbawa sa 3 in 1, magkakasama yon. Buksan mo yung kape, kaya mo bang paghiwalayin? Hindi mo mapaghiwalay sila, no? Kasi sama-sama nga sila. Pero, iisa sila, sama-sama sila, pero magkakaiba sila. Yun ang sinasabi ko. Na yung isa, kape. Yung kape, hindi yung sugar hindi yung creamer, no? Magkakaiba silang 3. Pero yung silang 3, iisa. Diba? 3 in 1.
3 in unity. No? Kaya pag sinasabi natin 3 in unity, meron 3 in 1. No? Pero ito, hindi naman Diyos ito. No? Sinasabi ko lang sa inyo na isa ito sa halimbawang ginagamit nila. Papakita ko sa inyo ang halimbawa mula sa Biblia. Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So maliwanag po yan. Ang Diyos po gagawin ang tao ayon sa, sabi dyan, ating larawan. Ayon sa ating wangis. So, kawangis pala ng Diyos ang tao. Kalarawan pala ng Diyos ang tao. Paano naging kalarawan ng Diyos ang tao? So, paano? Sa kabanalan? Hindi naman banal ang tao eh. No? So, paano? Papaliwanag ko po sa inyo. Ano ang pagkakawangis at pagkakalarawan ng tao? Ito po. Bibigyan ko kayo ng isang talata. Napakaraming talata po sa Biblia niyan. 1 Thessalonians 5:23. I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Ang tao pala is made of the spirit, soul, and body. Ang tao pala ay may spiritu, kaluluwa, at katawan. Aba, ang tao pala tripartite being. Parang Diyos, 3 in unity. Tatlo pala ang tao pero iisa. Ang tao pala ay tatlo. Merong kaluluwa, katawan, saka espiritu. Pero ang tao, iisa. Pag kumakatok ba kayo, tao po, ano sasabihin nyo? Tuloy kayo, tuloy kayong tatlo. Pag nakita nyo isang tao, tatlo, patutuloy nyo. Hindi, di ba? Alam nyo iisa yung tao, pero yung pinatuloy nyo ay spirit, soul, and body. Yung bang spirit, ito po, punta natin, yan po ang tao. May body, soul, at spirit. Yung katawan ba, yung ating physical na katawan na ito, ikaw yan? Of course, ikaw yan. Yung soul mo ba, yung kaluluwa mo, pag namatay ka, dadalhin sa impyerno yan, o dadalhin sa langit. Pwede naman pumunta sa langit ang kaluluwa mo, ay ikaw yan. Siyempre, ikaw din yan. Yung spirit mo, pag namatay ka, bumabalik sa Diyos, ikaw ba yan? Siyempre, ikaw din yun, sapagkat nilagay ng Diyos sa iyo. Ngayon, ibig sabihin, ikaw ba ay tatlo? Isa ka lang tao. Pero you are made of a tripartite being. You have your own body, meron kang katawan. You have soul, meron kang kaluluwa. And you have spirit, meron kang espiritong galing sa Diyos. Body, soul, and spirit. Yet you are one. Tatlo ka, bagamat iisa ka. Ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating larawan. Ang tao ay may physical bodies. Nakikita mo, nahahawakan mo. Di ba? Si Jesus Christ as God is one person in the Trinity, nahahawakan nyo. Ang soul ng ating kaluluwa, nahahawakan nyo ba? Nakikita mo ba ang kaluluwa mo? Hindi mo nakikita ang kaluluwa mo. Ang iyong kaluluwa, hindi mo nakikita. Di ba? Hindi natin nakikita ang ating kaluluwa. Ang spirit ba natin nakikita natin? Hindi natin nakikita ang ating spirit. Pero meron tayong spirit according to the Bible at meron tayong kaluluwa or soul according to the Bible. Yet, isa tayo. Ang Ama, si Jesus Christ nakikita, nagkatawang tao eh. Ang Holy Spirit hindi niya nakikita. Ang Ama hindi rin nakikita. Sabi ng Biblia sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Sana natuto kayo ng biblical na representasyon, ibig sabihin illustration ng isang Trinidad, na ang tao ay kagaya ng Diyos in terms of tripartite being. No? Tatlo sa isa. 3-in-1 ang tao. Ang Diyos ay 3-in-1. Yet, ang bilang ng tao
ay isa. Kaya ang Diyos na 3 in 1 or 3 in unity or Trinity, huwag yung bilangin 3. Bakit? Isa lang ang bilang nyo sa tao Tapos ang bilang nyo sa Diyos, 3. Ang Trinity po ay isang Diyos na may 3 persona. No? Hindi po tritheism, no? May 3 Diyos na sinasamba. Hindi po ganun. Sala po yun. Pangalawa, no? Sa Trinity, ito po ang pangalawa na dapat nyo malaman, no? Kinumpleto ko na almost po ito para maintindihan nyo ng kumpleto ng Trinity. Para doon sa mga masumigasin na mag-aral ng Biblia, maintindihan Trinidad. Kung nasa Biblia ito, maintindihan nyo po. Sabi ko sa inyo kanina, ang Trinity, ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. So dapat ang Ama ay Diyos, mababasa sa Biblia. Ang Anak na si Jesus Christ ay Diyos na mababasa sa Biblia. At ang Banal na Espiritu ay Diyos. Dapat mabasa din natin sa Biblia. Simulan po ulit natin tungkol dyan. Una, dito po, ang Ama ay Diyos. Mateo 6:9. Ang nagsasalita po dito ay Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa Mateo, tinuturo po siya ng pananalangin na ito po iniulat ni Mateo, no? Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sino po ang sabi? Sino pong kausap? Na Diyos? Walang iba kundi yung Ama. Ang dapat panalanginan yung Ama, no? Bakit siya nanalangin sa Ama? Nagbibigay po siya ng isang halimbawa ng panalangin. Nagtuturo siya kung paano manalangin ng tao. Kaya sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ibig sabihin, ganito ang panalangin nyo. Yung iba naman, sinaulo yung panalangin na sabi ganito. Hindi sinabing ito ang inyong panalangin at ulitin nyo. Hindi po yan, no? Ang sabi, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Ibig sabihin, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang sinasamba nila, Ama. So, isa po ang Ama sa Diyos. Isaiah 63:16. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Dakila po ang salita ng Diyos. Ang sabi dyan, yung Ama ay walang iba kundi ang Panginoon, ang manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya niya na ang pangalan. So, ang Ama pala ay Diyos. Napakaliwanag po niyan sa Biblia. No? Sa mga awit 89, verse 26, ako'y tatawagin Ama niya't Diyos. Sa tagapagsanggalang niya't manunubos, tatawagin daw siyang Ama at Diyos. Ayan. So, tinatawag talagang Ama yung Diyos. So, ang isa pong Diyos talaga, hindi ko na po babasahin sa inyo dahil ang Biblia po ay nagsasabi tungkol sa Ama na napakaraming tungkol sa Kanya, tungkol sa pagiging Diyos niya, no? So, ilan na lang po yung sinulat ko sa inyo sapagkat napakaraming pong makikita niyang talata sa Biblia at marami na rin po namang naniniwalang ang Ama ang Diyos. Ang maraming hindi naniniwala si Jesus Christ ay Diyos. So wala tayong problema pag ang Ama ay Diyos. Punta tayo sa pangalawa, no? Ang Anak ay Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kanina binasa natin yung John 1:1 hanggang verse 3 hanggang verse 14. In English, balikan natin, in the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang salita. And the Word was with God. Ibig sabihin, ang salita ay kasama ng Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. He was in the beginning with God. All things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. At kung wala yung anak, no? Wala yung salita pala. Ang sabi dyan, no? Ay wala nalikha. No, maliwanag yan. In verse 14, kailangan yung verse 14. We need verse 14 to understand who is the Word or what is the Word. According to verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word is Jesus Christ. And Jesus Christ, in the beginning, was there already. And He was with God. And Jesus Christ was God.
In the beginning was the Word. In the beginning was Jesus. And the Word was with God. And Jesus was with God. And the Word was God. And Jesus was God. Napakasimple. No? Sa pasimula pa lamang, siya na yung salita. At yung salitang yun ay nagkatawang tao na naandun na, nakasama ng Diyos, na siya ay Diyos din. Napakasimple po ng talatang yan sa Biblia. Hebreo 1:8. Ito po, pangalawang talata na nagsasabi sa Biblia na ang Diyos ay si Jesus Christ. O si Jesus Christ ay Diyos. Hebreo 1:8. But to the Son he said, Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Napakaganda, no? Sinasabi ng Diyos, no? It is God who said that Your throne, O God, is forever and ever. Ang Diyos ang nagsalita. Ang Ama ang nagsalita na ang trono mo, O Diyos, ay magpasawalang hanggan. Hebreo 1:8. Kung hindi nyo kung tinututulan nyo ang sinabi ng Ama, wala na po akong magagawa sa inyo. Salita na po ng Diyos yan, no? Ang sabi dyan, ang trono mo, O Diyos, ay magpasawalang hanggan. Sabi ng iba, mali daw translation. Ang trono daw, yun daw ang Diyos. Pag ginawa mong trono ang Diyos dyan, ginawa mo pang upuan ni Jesus Christ, yung God. No? Mali yun. Even the original, you check the original of this Word of God, it is the same. Your throne, O God. Ang trono mo, O Diyos, ay magpasawalang hanggan. If you want to interpret it correctly sa Biblia, tingnan nyo ang context sa unahan. Makikita nyo ang tinutukoy talaga si Jesus Christ. Sa Hebreo 1. You read the whole chapter of Hebrew 1. Basahin yung buong Hebreo 1 para makita nyo yung sinabi sa anak, no? Ang trono mo ay magpasawalang hanggan. Yan yun. Sino pa? Si Tomas, no? Ang sabi sa John 20:28, sinabi ni Tomas, Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Si Tomas kasi ayaw niya maniwala. Di siya naniniwala na mabubuhay si Jesus Christ. Mali ba makita niyo yung mga buto sa kamay ni Jesus Christ? No? Mali ba makita niyo yung mga palatandaan na si Jesus Christ talaga ay bumangon sa mga patay. At nung nagpakita sa kanya ang Panginoon at pinakita sa kanya mga palatandaan, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Diba? At yun ay pinatunayan ni Jesus Christ pagkatapos nun, hindi siya sinawata. Hindi siya sinawayo, Tomas, mali ka, hindi ako Panginoon, hindi ako Diyos. Nagkakamali ka, ako'y tao. Hindi siya sinabing ano. Ano sabi ng Panginoon doon? Naniwala ka dahil nakita mo. Nanampalataya ka dahil nakita mo. Mapalad yung mga nananampalataya kahit hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi pa nila nakikita na nanampalataya na sila yung mapalad. Ikaw kasi nakita mo na yung ebidensya. Kaya sinabi mong ako ay Diyos at Panginoon mo. Siyempre, makakita ka ba ng nabuhay sa patay? Na pinahirapan na buhay pa rin. Akala mo nga ay siyempre Diyos. Diba? Talaga maano mo ng Diyos. Lalo na sinasabi niya noon na siya ngayon, no? Ako yung una pa kay Abraham nung pa siya nagpapakilala. Kaya ibig sabihin niya, nung makita niya ang mga ebidensya, naniwala siya, Panginoon ko at Diyos ko, no? O sabi nga dito, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi dito ng isang mananampalataya, no? Hoy Tomas, tao lang yan, sabi ng pasugo namin. Nasa inyo na yun. Kung kanino kayo maniniwala, kay Tomas ba o dyan sa pasugo, no? Kung kay Tomas ba o sa ibang sugo, ay sigurado kung mas tamang sugo yan. Kasi apostol yan eh. No? Apostol yan. At hindi sinawayan. Bakit sinaway ni Jesus Christ yan? Mali ka, Tomas. No? Hindi ako Diyos. Tinanggap ni Jesus Christ yung pagtawag sa kanya ng Diyos. No? Tinama niya pa. Nanampalataya ka dahil nakita mo. Ibig sabihin, naniwala ka lang dahil nakita mo na buhay na ako. Kaya ka naniwala ang Panginoon mo ako at Diyos mo. Yan yun. So, totoo pong paniwala ni Tomas yan na Panginoon ko at Diyos ko. Nakasulat po yan sa Biblia. Kaya huwag niyo po sabihin, walang mababasa sa Biblia, Panginoon at Diyos si Jesus Christ. Meron po. Hindi niyo sasabihin, ay, nagulat si Tomas. Hindi po nagulat si Tomas niyan. No?
Kinonfirm pa nga ni Jesus Christ, nag-uusap pa nga sila. Hindi sinabi ni Jesus Christ, "Oy, nagulat ka sa akin, hindi ako Panginoon." Wala nang sinabi dyan, nagulat. Wala kayong mababasa nagulat. No? Ang pangalawang reason nila, absent daw si Tomas. No? Ang dami yung alibay. Ang totoo dyan, maliwanag na sinabi, mababasa niyo word by word, sinabi ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." At word by word na tinanggap ni Jesus Christ yun. No? Sabi ni Jesus Christ na nampalataya ka lang dahil nakita mo. No? So maliwanag po sa Biblia yan. Tuloy na po tayo, no? O, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog yan. Sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Maalibang aking makita." No, yung makita yung butas at pako, at may suot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at may suot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, na hindi ako sasampalataya. Sabi ni Tomas, "Di ako manampalataya." At pagkaraan ng 8 oras ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na nakapipinit ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Na magkagay sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay." Pinatingnan ni Jesus Christ, "O tingnan mo, daiti mo lahat ang daliri mo at tingnan mo ang kamay ko. At idaiti mo rito ang iyong kamay at suot mo siya sa aking tagiliran. Suot mo rin sa aking tagiliran. At huwag kang hindi manampalatayain." Huwag kang hindi manampalataya, sabi ni Jesus Christ. Kundi manampalatayain ka. Ibig sabihin, huwag kang hindi manampalatayain. Manampalataya ka sa akin. Nung makita ni Jesus Christ, ni Tomas, ginawa niya yung sinasabi ni Jesus Christ. Ito ang sagot ni Tomas, no? Verse 28. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Anong sagot ni Jesus Christ? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka." Kinonfirm ni Jesus Christ. May confirmation yan. Tinuloy niya pa, "Mapalad yaong hindi nakakita at ngayon man ay nagsisampalataya." Mapalad yung naniniwalang Panginoon at Diyos si Jesus Christ kahit hindi nila daiti yung kanilang kamay sa mga butas ng kamay ng Panginoon at sa kanyang tagiliran. Kung kayo po'y naniniwala na si Jesus ay Diyos, mapalad po kayo. No? Mas mapalad pa kayo kanino? Kay Tomas, sapagat siya naghintay pa ng ebidensya para malaman na Panginoon at Diyos si Jesus Christ. So maliwanag po yan sa Biblia. Eto pa po, kung gusto niyo tanungin sa libro ng Isaiah, sa lumang tipan po yan, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Napakagandang talata yan sa Biblia. Nakita niyo po, isisilang ang isang bata at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, sabi ng Biblia, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamang makapangyarihang Diyos. Diyos ba? Oo, makapangyarihan nga. Everlasting Father, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Hindi ba kayo naniniwala sa talatang yan? O sabi nga ng mga nakausap kong miyembro ng Iglesia ni Cristo, sabi dyan ay, "Naniniwala ka ba na ang Diyos ay pinanganak?" Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo kay Isaias? Gusto niyo ba makipagtalo kay Isaias? Sabi niya, "For to us a child is born." Hindi ba kayo naniniwala doon? To us a son is given. Binigay sa atin ng anak. Naniniwala ba kayo si Jesus Christ yan? Kung naniniwala kayo si Jesus Christ yan, ang sabi niya, "And his name shall be called." Ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tawagin po natin, sapagkat yan po ay hula ng Biblia, na yan po ay may kaganapan, at yan po ay may katotohanan. Huwag po tanongin natin kung sisilang ba ang isang bata, kasi hindi nyo nga naunawaan ng Trinity. Kala nyo ang Diyos ganito. Ang Diyos may iisang Diyos. Yan ang totoo. Kaya hindi nyo makuha. Kaya sabi nyo, sinisilang ba ang Diyos? And you are talking to the God the Father. Of course, si Jesus Christ, sinilang yan, nagkatawang tao. Pero yung God the Father, hindi yan siyempre ipapanganak. No? Kung iyon ang tinutukoy nyo, siyempre hindi iyon ipinapanganak. Pero if you are talking
to the second person in the Trinity, kung pinag-uusapan natin yung pangalawang person o sa Trinidad, Trinity, si Jesus Christ, ipinanganak po yan. Ang sabi dyan, for to us a child is born. Sinilang siya. To us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Maaatang sa kanyang balikan. And his name shall be called Wonderful. Wala pong pagkakaiba yan. Wala po kayong dapat baguhin dyan. Hindi niyo po dapat questionin yan. Unang-una, mas mahusay sa inyo si Isaias. Kung sinabi niya yan, totoo yan. Paniwalaan niyo. Hindi niyo tatanong kay Isaias, sinisilang ba isang bata? Kaya niyo tanong si Isaias. Mas marunong pa kayo kay Isaias. No? Kasi nga tingin niyo, merong iisang Diyos. Ganito, iisang Diyos. And God is talking, there is one God. Ganito po, Elohim. Plural po ang pagkakagamit. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sabi niya, likain natin. Kaya po plural po ang laging gamit. Likain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Plural po. Napakaraming paggamit sa Biblia ng word na Elohim. At plural po yan. Na sinusundan ng mga susunod na talata o mga noun ng mga gamit nilang na plural din, no? Kagaya ng natin, atin, tayo, yan. So, ibig sabihin talagang meron talagang Trinity ang God. No? At itong si Jesus Christ na ito ay talagang God. Na hindi ka nakita niya nagkatawang tao, hindi na Diyos. Kaya walang imposible sa Diyos eh. Kung imposible sa Diyos na magkatawang tao, di may posible na sa Kanya. Di po ba? May posible ba sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Kaya kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga, siya rin ang mighty God. Kaya nasabi dyan, makapangyarihan Diyos siya. Romans 9:5, to them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ who is God over all, blessed forever. Amen. Sabi dyan, the Christ who is God over all, blessed forever. No? Napakaliwanag sa Biblia niyan. Si Jesus Christ ang God over all. Yan. Ngayon, yung pangatlo, baka sabihin nyo, ay nabanggit mo na yung anak. Pwede maniwala kami sa kalidya, pero hindi ko alam yung banal na Espiritu Santo kung Diyos nga. Ito po, babasahin po natin. No? In Acts chapter 5, verse 3 and 5, ang sabi dito, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Nagsinungaling siya sa banal na Espiritu Santo. And to keep back some of the price of the land. While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not under your control? Why is it that you have conceived this deed in your hearts? You have not lied to man but to God. Si Ananias po, sabi sa kanya, ay nagsinungaling ka sa banal na Espiritu Santo. At sa dulo, ang sabi niyan, you have not lied to man. Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa Diyos. Kung ang pinagsinungalingan niya ay ang banal na Espiritu Santo, at tinawag ng Biblia diyan na nagsinungaling siya sa Diyos, ang banal na Espiritu Santo po ay Diyos. Maliwanag po yun sa Biblia. Kaya nga sabi sa iyo sa creation, andun na siya sa Genesis 1:2, kasama siya sa pag-create ng buong mundo. No? Andun na siya sa creation, ang sabi doon, binigyan niya ng hininga. Binigyan ng hininga ang tao ng banal na Espiritu Santo. Yung binasa natin kanina. That is the Holy Spirit in the creation. Creator ang Holy Spirit. Kaya napakaliwanag yan sa Biblia. Yung Genesis 1:2, ito yung nakasulat, no? Genesis 1:2. Yan. The Spirit of God moving over the surface of the water, no? Yan. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. In Genesis 1:2 sa ibang translation, no? So makikita natin na talagang andun na sa creation ang banal na Espiritu Santo. That the Holy Spirit is present already during the time of creation. Yan. Kasi itong Holy Spirit, sabi nga sa inyo, is the third person na kinikilala natin sa bilang Diyos. No? Wala nakakangat sa iba. Hindi una ang first person, second person. Tinatawag lang natin, binibigyan natin ng number 1, 2, and 3. Kasi nga, para ma-distinguish natin ang pagkakaiba nila. Ang Holy Spirit is a person. Pag sinabi natin person, one who possesses personality.
Hindi ito bagay, not a thing, no? Hindi din ito puwersa, no? If kayo na lang po magbasa, you can read it in Acts 15:28, in Acts 1:16, Ephesians 4:30, 1 Corinthians 12:11. Napakaraming verses sa Biblia. You can search it in the internet. Una, nag-iisip siya. He thinks. May sariling utak, isip, ang banal na Espiritu Santo, no? He speaks. Nagsasalita siya sa sarili niyang kagustuhan. He grieves, no? He decide. Meron din siya sariling desisyon, no? At meron siyang pakiramdam. Yan. So, ang banal na Espiritu Santo pala ay talagang may sariling personality. And He is God. Yan ang maganda sa Biblia na naintindihan natin. Pangatlo, eto gusto nating ituro naman sa mga naniniwala doon kagaya ng oneness. Ang Ama, hindi ang Anak. Magkaiba yan. Bagamat 3-in-1 yan, mamaya tuturo ko sa yung matematika ng Biblia. May matematika kasi ang Biblia eh. No, ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak hindi ang Banal na Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu ay hindi Ama. Mabasa tayo ng ilang talata lang. Kunti lang bibigay ko sa inyo kasi masyado tayong haba. Gusto ko lang ay maintindihan nyo yung salita ng Diyos. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just because I seek not my own will but the will of Him who sent me. No? Ang sinusunod ng Panginoon sa Kristo, hindi yung sarili niyang kagustuhan, kundi yung kagustuhan na nagsugo sa Kanya. Ibig sabihin, iba yung nagsugo sa sinugo. Maliwanag po yan. Hindi sila pareho. Ako na yung nagsugo, ako pa yung sinugo. No? Inutusan ko yung isa, ako din yung inutusan ko. Hindi ganun po. Mali po yung pagkakaintindi niya at pagkakaunawa. No? Rightly dividing the word of truth. Dapat po ay tama po yung ating pag-divide ng salita ng Diyos. John 12:49, For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has Himself given me a commandment, what to say and what to speak. Sabi niya, hindi ako nagsasalita na sa sarili ko lang. No? Sabi ng Biblia, ang Ama ko na nagpadala sa akin o nagsugo sa akin, siya nagbibigay sa akin ng utos kung ano ang aking sasabihin, kung ano ang aking sasalitain. Kung magkapareho sila, kung siya rin yun, ano pa nagbigay ng utos? Nagbigay ng utos siya sarili niya. Mag-isip naman tayo ng konti, no? Hindi po. Kaya magkaiba po sila. Kaya nga sabi sa inyo, huwag kayong malito. Kaya tinuturo ko sa inyo ang katotohanan tungkol sa Trinidad o sa Trinity. Yan. Pang-apat, ang Diyos Trinity sa Bagong Tipan. Yan. Meron ba Trinity sa Bagong Tipan? Meron. Meron naman sa Bagong Tipan na nababanggit yung Trinity. Yan, tatlong yan magkakasama lagi, no? Sa baptism lang, no? Yung baptism na nangyari sa Panginoon Kristo, ang doon ang sabi ng Ama, this is my beloved Son in whom I am well pleased, no? And the Holy Spirit ay bumababang kagaya ng kalapati. Nakikita po natin yan. At sino po yung binabautismuhan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Tatlo po sila, si Jesus Christ binabautismuhan, ang kalapati, ang Holy Spirit bumababa kagaya ng kalapati, no? Bumababa sa Panginoong Kristo at may nagsalita mula sa langit na sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. No? Ibig sabihin, tatlo. No? Magkakaiba sila. Pero andun silang tatlo, makikita po natin. Kaya nga three in unity yan. No? Matthew 3:16-17. Kaya nga pag magbabautismo, ito po nakasulat sa Matthew 3:16-17 NIV. As soon as Jesus was baptized, He went out of the water. At the moment heaven was open, bumukas ang langit, no? And He saw it the Spirit of God. Andun ang Espiritu ng Diyos, no? Descending like a dove, kagaya ng kalapati, and lightning on Him. A voice from heaven said, this is my Son whom I love, with Him I am well pleased. Nagsalita ang Ama doon, ito ang aking anak, no? Ibig sabihin, andun si Jesus Christ, andun ang bumababa ang banal na Espiritu Santo, at ang Diyos ay nagsalita. Magkakaiba po yan. Kaya nga sabi sa inyo, andun ang Trinity, pero hindi sila pare-pareho, bagamat sila ay iisa. No? Ito pa, Matthew 28:19, pag magbabautismo, sabi dito, go therefore and make disciples of the whole nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nakikita po natin, bautismo mo sila sa pangalan, no? ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo.
magkakasama po para maging kayo ay mapasama sa bautismo. Kailangan po na bautismohan kayo sa pangalan. Sabi yan, the make disciple all nations, baptizing them in the name, sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit. Sa ibabautismo sa Ama, Anak, at Holy Spirit. Yan po. Kailangan po kayo dyan ay mabautismuhan, no? Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung sasabihin nyo, yung anak ay hindi naman Diyos yan, yung Holy Spirit hindi naman Diyos yan, eh bakit pinapantay sa Ama? No? Lagi siyang kasama ng Ama, Ama, Anak, Espiritu Santo, no? Ito pa, marami yung talata. Pinili ko lang sa inyo yung mga para mas madali yung maintindihan. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Yan, no? Yung biyaya ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakipag-fellowship ng Holy Spirit ay sumainyo. Nakita niyo, tatlo po magkakasama. Alam naman pagbati mo, no? Halimbawa, kahit nga bumabati doon sa matataas na tao, alam mo isama mo rin pangalan ng isang katulong. Hindi yung pwede isama ang pangalan ng isang anghel. Hindi yung pwede isama yung pangalan ng isang nilikha lamang, no? Hindi pwede isama yun, no? Sa bautismo kasama siya, pati ba naman dito, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yan. Ibig sabihin, kasama pa rin siya. Talaga may Trinity. No? Ngayon, tuturo ko sa inyo yung matematika ng Biblia. Dito kasi nagkakalituhan. Ito ang tanong nila, no? Tanong ng Islam, tanong ng Iglesia ni Cristo. Ilan ang Diyos? No? Ako sasagot. Tanong nila, ilan ang Diyos? Ang sagot ko, isa. Ngayon, sasabihin niya, ang Ama ba ay Diyos? Ang sagot ko, oo. Yung kamay nila nakaganto, no? Ang anak ba si Jesus Christ ay Diyos? Ang sagot ko, oo. Ang Holy Spirit ba ay Diyos? Ang sagot ko ulit, oo. Tapos sasabihin sa inyo, ilan ang Diyos? Ihaharap sa iyong kamay. Ang sagot ko ulit sa kanila, isa. Diba? Using a Bible-based math curriculum. Tuturuan ko yung matematika ng Biblia. Yan. Bakit? Kung gagamitin mo ang sarili mong utak, ay mahihirapan ka. Let me read Isaiah 55:8 and 9. For my thoughts, not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. No? Sabi niya, yung pag-iisip mo, iba sa pag-iisip ko. Yung pamamarang ko, mas mataas kaysa sa iyo. Ay yung mat mo, mas mahina kaysa sa Diyos. Yun ang totoo, no? Huwag mo ano yung mat mo, na 1 plus 1, bakit mo ina-add? Tanong ko naman sa'yo, bakit mo ina-add? Bakit mo ina-add ang Biblia? Papatunayan ko sa iyo, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, isang Diyos. Papatunayan ko sa inyo ngayon sa pamagitan ng Biblia. Sa pamagitan ng bahid ng Biblia. Kasi sabihin mo sa akin, ilan to? Sabihin ko sa iyo, yan tatlo, yung daliri mo. Pero sinabi mong Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo, isa yon bilang. According sa matematika ng Biblia. Tanong ko muna sa inyo, bago ko ipaliwanag sa inyo ito, ilan ang mag-asawa? Yung asawang lalaki, asawang babae, dalawa. Ilan sila? Dalawa, sasabihin nyo. Let me read to you Genesis 2:24, no? For this reason, a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and they shall become one, no? One flesh. Whatever else may be said about the union of the husband and wife, it certainly involves two persons, no? Yan ibig sabihin. Pero ang sabi diyan, yung dalawang mag-asawa, bagamat dalawa, ang tawag ng Diyos, sabi diyan, ng Biblia, shall become one flesh. Ilang flesh sila? Ilang laman sila? Di ba dalawa? Sabi ng Biblia diyan sa Biblia, no? They shall become one flesh. O, one flesh ba sila? Kaya sabi sa inyo,
Yung mag-asawa, dalawa. Pero sa matematika ng Biblia, using the math of the Bible, they are one. They are one in the sight of God. They shall become one flesh, no? Maliwanag yan. Sa Genesis 2:24 sa Tagalog, kahit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, makikipisan sa kanyang asawa, sila'y magiging isang laman. Sa totoo ba, nakikita nyo, isang laman na yung mag-asawa? Of course, no. Pero sabi ng Biblia, sila'y magiging isang laman. Kung sasabihin ko sa inyo, sa tingin ko, ang mag-asawa isang laman, according sa Biblia. May tututol ba sa inyo? Nakasulat yan sa Biblia. Di ba wala? Hindi kayo makakatutol na yung mag-asawa ang dalawa sa panya ninyo, isa lang sa Biblia. Magiging isang laman. No? Kung sabihin ko sa inyo yung tatlo, sa tingin nyo, Father, Son, and Holy Spirit, aba, ina-add nyo 1 plus 1 plus 1 plus 1. No? Hindi ina-add yun. Pag sinabi mo, halimbawa, pabibilangin ko kayo, ang ama, saka yung anak, ilan? So sabihin nyo, dalawa. Mayroong matang Biblia. Tanong mo sa Biblia, ilan po ba ang ama at anak? John 10:30. No, yung misteryo ng Diyos, no? Ako at ang ama ay iisa. Sinagot ng Biblia, ako at ang ama ay iisa. Aba, yun siya pala, saka yung ama, iisa. At yung mga tao doon, gusto siyang batuhin. Sabi niya, bakit niyo ako gustong batuhin? Gusto ko nang batuhin, hindi sa mabubuting ginawa mo, kundi sa pamumusong na bagamat ikay tao, nagpapanggap kang Diyos. So maliwanag pala, na siya pala, nung nagsasalita, you are reading the context, nung sinasabi, nagsasalita siya sa harap ng mga tao, alam nila na sinasabi ni Jesus Christ, nagpapanggap siyang Diyos. No? Kaya nung sabihin niya, ako at ama iisa, alam ng mga tao na nagsasabi siya ang Diyos. Siya ay Diyos, no? So, ang gustong pakita dyan, mismo si Jesus Christ ay nagsabi, ako at ang ama ay iisa. Kung may tutol kayo dyan sa pagbilang, ayan po pagbilang ng ama at anak. No? Wala akong magagawa dyan. Ngayon, kung sabihin sa akin, ayaw kong tawagin Trinity. Nasa inyo po yan. Wala namang masama kung hindi nyo tawagin Trinity ang Diyos. No, pwede nyo man tawagin Elohim. Wala namang problema yan. As long na kayo po ay naniniwala na si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Yun din po yun. Kahit di nyo tawagan Trinity. Kung ayaw nyo lang yung salitang Trinidad. No. Wala pong halaga yan. Eh baka sabihin nyo, bakit di 1 plus 1 plus 1, no? Sabi nga sa Genesis di ba? Mag-multiply kayo, magpakarami kayo. Pwede naman pala multiplication din Ibig sabihin, bakit ina-add nyo? Why not choose multiplication? Bakit? Mas maganda multiplication no? In 1 John 5:7, in King James Version, let me remind you, it is in King James Version, for there are three that bear with record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. No? Meron tatlo. No? There are three who bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kaya nga sabi sa inyo, mas maganda yun. Bakit? Hindi 1 plus 1 plus 1 equals 3. Sabi dyan, 1 times 1 times 1 equals 1. Bakit? Iisa yung attribute nun Kaya pag multiply mo, 1 pa rin ang labas. Bibigyan ko kayo ng tungkol sa Biblia, no? Infinity plus infinity plus infinity equals infinity. Walang katapusan yung infinity. Kahit i-add mo pa yung infinity because they are the same, no? Infinity ang dapat na sagot, no? Hindi tatlong infinity, no? Ganito yan. For there are three who bear witness in heaven, the Father, the Son, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one, no? Ang dapat po dyan ay ganito, no? Yan. Pag in-add nyo pa rin yan, kahit i-add nyo, ang dapat sagot ay infinity pa rin. Hindi nagiging 3. The Father has no beginning and end. Ang Ama, walang beginning and end, no? Ang totoo niya, si Jesus Christ has no beginning or the end. Siya ang Alpha at Omega, sabi ng Biblia. Kung nakita niyo siyang pinanganak sa New Testament, it is because nagkatawang tao siya, na binasa natin sa John 1:14. Nagkatawang tao siya.
But He is a creator. If you will read it in Genesis 1:26, in Genesis, no? 1:3, andun din po siya. At sa Genesis, John 1:1, no? So, infinity din po siya. The Holy Spirit has no beginning or the end also. Kaya nga sabi sa Biblia, kahit i-add mo yan, kahit i-add mo, ang sagot ay infinity. Meron ba 3 infinity? Wala namang katapusan yun. Ngayon, kung i-multiply mo yan, mas maganda. Infinity, multiply by infinity, multiply by infinity. It is the same, infinity. No? Parang 1 times 1 times 1 equals 1. Yan pa rin yun. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are 1. Iisa ang sagot po dyan. No? Kaya makita po natin, ang sabi sa Biblia, tandaan po natin, no? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman nyo ang katotohanan. Sana nalaman nyo na po yung katotohanan. At ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. Sana po ay matuto kayo. At huwag nyo pong kakalimutan na manalangin tayo. No? Manalangin po tayo ng sandali. Tayo po yung mukat manalangin. Ama, maraming po salamat. Dakila ka, Panginoon, sa lahat po na nakarinig na yung salita. Hinihiling ko po na sila pong lahat ay makaunawa na naaayon sa iyong salita ang Biblia, Panginoon, na ang Diyos ay may isang Elohim. Ang Diyos ay may Trinidad o may Trinity, na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. Maraming pong salamat. Liwanagan mo po ang aming puso at isipan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sana po ay antabayanan niyo pa ang iba nating susunod na mga video sa patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon.